Number 4, small decision that has changed our lives ay saying yes to opportunity. Wow. I think sa akin, real siya. Maraming ganyan instances na nag-yes lang din ako sa opportunity. So, I think one pivotal, wow! Opportunity sa life ko. Noong 2020, doon ako graduate. And 2020, nag-work ako sa isang maliit na company. And then, yun yung time na nagbo-boom yung freelance kasi pandemic. Yung work from home opportunities. Yun. Doon pa lang siya, nangyayari na siya even before, pero doon lang mas naging maingay siya kasi hindi na makalabas yung mga tao. Kailangan ng maghanap ng opportunity na pwede ka pa rin makapag-work at mag-create ng income kahit nasa bahay. And so, dahil may ganun na akong naririnig and nabukas yung mind ko sa idea na possible siya, doon ako nag-consume ng content. Paano ba to? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam paano siya nag-work. And then, meron akong inattendan na isang webinar. Nagbayad ako ng 999 pesos para sa webinar na yon to learn about this work from home opportunities. Paano ba siya nag-work? Saan dapat mag-apply? Ano yung skills na dapat matutunan? Tapos, nagbayad ako. For me, malaking bagay yun. 999 pesos is like mga 2 days na whole day ako magtatrabaho. Tapos kinsenas pa yung sweldo ko, 'di ba? So 2 days yung worth ng etong ibabay ko, first time ko 'yon na parang I will bet on myself. Dahil doon sa webinar na inattendan ko, nag-pitch ako doon sa nag-run ng webinar. Taga natin siya sa pangalang si nag-pitch ako sa kanya na yung mga tinuro niya, sabi, gusto ko pong matuto. Willing po ako na matuto and yung mga alam ko to add value to your organization, I will give my best kung bibigyan niyo pa ako ng opportunity na i-apply yung mga yun. And then, nag-say yes siya sa akin. Nag-pitch ako sa kanya. Yung mga tinuro niya sa webinar, ipinitch ko sa kanya few months after nung webinar na yun. And then, yun, tumagal ako sa organization niya. And marami sa mga bagay na dala-dala ko until now is natutunan ko sa collective of mga nagbukas na opportunities because of that opportunity na nag-yes ako. Yung ano lang nito, summary, nag-yes ako sa opportunity na hindi ko alam na nag-exist pala prior nun. Kasi before, ang alam ko lang, kailangan pumasok ng office, ganyan, yun lang. And then, nung meron palang opportunity na pwede pala kahit nasa bahay lang, naging open-minded lang ako dun. And then, tinry ko kung saan ako ililid nung ganong idea. And then, ayun, 4-5 years ko yun nagamit. And yun, naging way din siya para magkaroon ako ng confidence na mag-yes pa sa ibang opportunity na nag-open up along the way. Yun yung story ko. Wow. Winner din. Yung pag naisip ko rin yung mga opportunity, nag-start rin talaga siya sa yung student days. Kasi lagi akong isa sa mga nabobolunturo mag-leader. Minsan nakakainis dahil ikaw na lang Ikaw na lagi, naman. tapos yung parents mo sasabihin, group project, ikaw lang ang gagawa, yung mga ganong moments. Pero super grateful ako sa mga ganong opportunity na umuo ako. Dahil nung pagka-graduate ko, ako yung nakinabang. So na-hone yung leadership capability ko, na ikaw yung magde-decide sa ganito. Of course, syempre pag nag-work ka na, hindi po pwedeng ikaw na lahat gagawa. Pero dahil umuo ako, ito yung maging effect. Hindi yung dun pa lang akong nag-aaral nung pagka-graduate sa ganitong leadership, parang ganyan. And syempre, nung gumraduate ako, nag-network marketing ako. Ang natutunan ko nun yung piliin ko na magstay away muna sa mga taong nakasama ko in the past, which is mga kaklase ko ng college, mga professors. Dahil nga iniisip ko na baka mamaya may mga masabi sila na ma-hurt ako. Lalong-lalo na nag-sales ako. Tapos cum laude ako nung college as engineer. Baka may mga masabi sila na hindi makatulong sa akin. Kaya nag-stay away muna ako. And then eventually, na mag-focus sa pag-aral in terms of yung sa sales career. Kasi dati, kung naglo-load lang ako nung nag-aaral ng Globe Sun Smart, hindi naman talaga ako yung nagmamarket eh. Compared yung kapag nung network marketing na, maraming mga training, kailangan ako talaga yung mag-approach ng people, tas may malaking money na na-involve. So, yun yung naitulong sa akin nung sa network marketing. And then sa real estate, yung mga other learning pa when it comes to the real estate industry.
na Real Estate 101, yung real estate financing, and then syempre makimingle sa other people who are successful than me dahil nga yung mga top sellers, and also yung mga clients na moneyed people na kailangan rin akong mag-level up the same way as them para mapili ako as their agent o kaya naman broker na kukuhanan ng property. And nung pagpasok rin naman dito sa AIA, ang dami ring mga training, ang daming mga programs na personality development, whether public speaking, social media marketing, leadership, hindi lang lagi insurance, saka finance. Ang dami para mag-learn ako na mag-learn. Kasi nga dahil kapag nasanay ka at tubiling ka talaga mag-learn, ang dami mo makukuha mga information na hopefully lahat tayo mag-apply na kahit isa para mag-stay siya sa atin, mag-stay siya sa mind, mag-stay siya sa atin, mababalik-balikan natin compared kapag hindi siya talaga nai-apply. Tapos marami rin mga ibang mga opportunities rin akong napasukan, di ba? For example, sa BNI, Business Network International, na maging part ng leadership team. Mga very successful people, mangyayari kung paano ko sila mapapalid. Paano kami mag-work as a team. Na lahat kami powerful, lahat kami hindi magpapatalo. Kasi kaya nga sila business owner, kasi nga merong reason kung bakit dun sila nailagay. Na yung business idea na transform nila into reality. Kaya ang daming mga challenges along the way pag nalagay ka sa group ng sharks, sa mga powerful people, pero nandun na rin yung biggest growth. Kaya maganda na mag-say yes ka sa opportunity, even sometimes hindi mo pa alam kung ano mangyayari next. Mga uncertainties. Kasi nga na kaya siguro umaan yung ganong opportunity sa'yo, is may reason kung bakit. Whether may matututunan ka doon, mag-earn ka doon, or iba pa na para doon sa growth mo. Yes. May add din po ako dun sa sinabi niyo. Sa umpisa, I think, lalo na if kakagraduate, i-build pa lang yung career, or kinikilala pa lang yung sarili natin, yung skill set natin, yung strength and weaknesses, important na mag-say yes in as much opportunity as we can. Kasi nag-gather pa lang tayo ng data eh. Hindi pa natin alam kung ano ba yung capacity natin, capability natin sa real world. Kasi before, di ba, sa school pa lang puro theoretical, pero pag nasa workforce ka na, dun mo malalaman na ang laki pala ng gap pa sa in terms of skills. And hindi pa clear sa atin ano ba talagang gusto natin and saan tayo magaling. So, sa umpisa, dapat mag-bet tayo sa sarili natin to say yes sa opportunities na nandyan sa harap natin, lalo na sa digital age ngayon. Marami nang nandyan. Kailangan maging discerning din kung saan tayo mag-yes. Para darating yung point na, okay, na-experience mo na tong mga bagay na to, pwede ka na mag-choose. Alam mo na kung saan yung na-enjoy mo at may advantage ka. And magkakaroon ka na ng discernment and wisdom. Alin dito, sana dito ako magdo-double down para by that time, pwede ka na mag-say no sa iba. Doon ka na magdo-double down sa kung ano yung na-discover mo, na strength mo pala. So, I think may limitation yun. Mag-yes mo na sa umpisa para dumating ka sa point na ikaw na yung pipili. Magiging selective ka na.